Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2476, Lungsod ng Tianzhu. Ang lungsod ng Tianzhu ay ang lungsod kung saan nagtipon ang alyansa ng mga independenteng cultivator. Ang lungsod ay napakasigla, na may maraming mga cultivator. Lahat sila ay nagtipon sa isang lugar, dahil ang pulong ay napakahalaga sa kanila. Sa itaas ng langit, isang binata ang mabagal na lumilipad. Nakasuot siya ng simple at magaspang na damit, ngunit mukhang matikas pa rin at walang kahalayan. Isa siyang saint. Napakaraming snow. Iniunat ng binata ang kanyang kamay, at nahulog ang mga snowflake sa kanyang palad. Isang kakaibang uri ng lakas ang lumitaw sa paligid niya at ang mga snowflake ay tumigil sa paggalaw sa paligid niya. Tumiti ang binata at dahan-daang nagpatuloy sa unahan. Lumipas ang maraming taon, hindi na niya alam kung ilang taon na siya. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, 500 taon na ang lumipas, ngunit sa sarili niyang mundo, iba ang lumipas ng panahon. Mas mabilis itong kumilos kaysa sa Continent of the Nine Clouds. Ngayon, ilang libong taon na ang lumipas sa kanyang mundo. Siyempre, ang kanyang milyon-milyong mga clone, kabilang ang ilan sa kanyang mga clone na napakalakas, ay napunta sa Ganjin's Time at nakaranas ng iba't ibang uri ng lakas ng oras. Marami sa kanyang mga clone ay nasa oras ng Ganjins na nag-aaral ng oras. Feng Mo, naiintindihan na kita. Naisip ng binata. Dati, akala niya kasing lakas ng mga pinuno ng shrine si Feng Mo, pero ngayon iba na ang iniisip niya. Lumipas ang maraming taon, lumikha si Feng Mo ng isang karakter na tinatawag na Three Lives Emperor, ngunit walang nakakaalam kung sino ang Three Lives Emperor, kung gaano karaming uri ng lakas ang kanyang napag-aralan. O baka marami sa kanyang mga clone ay mas malakas pa kaysa sa shrines. Mga pinuno. Makalipas ang maikling panahon, dumating ang binata sa isang lugar na maraming tao. Ang mga Saint Emperors ay tila napakahina sa lahat ng mga saints na iyon. Kahit na ang mga dambana ay namuno sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong maraming napakalakas na cultivator mula sa iba't ibang mundo dito. Ang mga shrine ay hindi maaaring makipagkompetensya sa gayong hukbo. Ang lahat ng malalakas na cultivator na iyon ay sama-samang gumamit ng lakas ng pagsabog. Ang ilan sa mga taong iyon ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Sigurado ba kayong dalawa na gusto ninyong gawin ang mga bagay sa ganitong paraan? Tanong ng isang tao sa lupa. Napatingin ang mga taong iyon sa tatlong grupo, ang pinuno ng isa na nakasuot ng sayan na damit. Mukhang agresibo ang pinuno ng isa pang grupo. Ang dalawang taong iyon ay si Zizu, at si Saintly Emperor Shi the Demon. Ang huling grupo ay maliit kung ihahambing, ngunit ang kanilang mga cultivator ay mas malakas. Sinabi ko na sa iyo, ang mga gustong maging bahagi ng Chaotic Sky Alliance ay maaaring sumama sa akin. Walang pakialam na sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Binuo niya ang Chaotic Sky Alliance. Handa rin ang Black Bamboo Alliance na tanggapin ang mga bagong recruit. Baka balang araw, ang Black Bamboo Alliance ay magiging Black Bamboo Shrine. Mahinahong sabi ni Zizu. Maraming tao ang kinilig. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kinilala ng ilang tao si Zizu at Saintly Emperor Shi na Demon, dahil sa kanilang mga desisyon. Marami na silang mga cultivator na sumama sa kanila. Dahil mayroon kang hindi kapani-paniwalang mga pangarap, maaari rin tayong maging isang makapangyarihan at maimpluwensyang grupo. Sabi ng isang malakas na cultivator ng ikatlong grupo. Ang lahat ng walang katulad na mga saints ay bumuo ng kanilang mga grupo. Si Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu ay umasa sa kanilang mga nagawa upang maakit ang mga tao. Sino ang magiging pinuno sa iyong panig? Tanong ni Zizu, nakangiting walang pakialam. Mukhang nagulat ang mga taong iyon, dahil ang grupo nila ang may pinakamalaking bilang ng walang katulad na mga saints, 7. Ako ay natigil sa makajos na libingan sa loob ng 10,000 taon, at ako ay naging isang pinakamataas na cultivator. Ako dapat ang maging pinuno, ano sa palagay mo? Sabi ng isa sa kanila. Tumingin lang sa kanya ang 6 na iba pang walang katulad na mga saints, at sinabi ng isa sa kanila. Kaibigan, huwag mong kalimutan na isa rin ako sa mga supreme cultivator. Bakit ikaw ang magiging leader? Si Lin Feng ay nakatayo sa langit, at nang marinig niya ang mga ito, nagulat siya. 2 kataas-taasang cultivator mula sa makajos na libingan ang nagtipon doon, at sabik na makilahok. Kung tutuusin, kung hindi siya nabangga ni na Ordinary at Saleng, hindi sila pupunta sa Fortune Shrine, baka naging miyembro sila ng 3 maimpluwensyang grupong ito. Sinira ng alyansa ng Fire Shrine ang Soul Shrine, na dapat maging babala para sa lahat. Papatayin nila ang sinumang laban sa kanila. Maaari din akong maging pinuno. Sabi ng isang walang katulad na cultivator na nakasuot ng itim na damit, na umuungol ng malamig. Ang 7 pinakamataas na cultivator ay nagnanais na maging mga pinuno.
Dahil lahat kayo ay hindi sumasang-ayon, ako ang dapat na maging pinuno. Pagsingit ng isang tao sa sandaling iyon. Lumingon ang mga tao at napatingin sa kung sino. Siya ay nakaupo sa isang malaking trono, ang kanyang mga braso ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, at siya ay nakangisi sa kanila. Matalim ang tingin sa kanya ng ilang tao. Matapang. Nagtatalo ang 7 walang katulad na mga saints na maging mga pinuno, kahit si Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu ay hindi man lang nasangkot, ngunit ginawa niya. Ngunit maraming tao ang nakasimangot. Malabo ang kanyang cultivation level, hindi nila makita kung gaano siya kalakas. Ano ang iniisip ng lahat? Nakangiting tanong ng binata. Kakaiba ang itsura niya. Kahit na siya ay mukhang bata, walang sino man ang maaaring umasa sa hitsura upang suriin ang edad ng isang tao. Baka matanda na siya. Medyo mapangahas ka, kamahalin. Sino ka? Hiwalay na tanong ng isang walang katulad na saint. Ako si Divine Wrath, ang kamay ng pagpaparusa ng mga Diyos. Sabi ni Lin Fang. Hindi naman siya nagpakita sa totoong katawan niya, syempre. Sa mga araw na ito, wala nang makakaalam na siya si Lin Fang, kahit na walang katulad na mga saints. Ang yabang. Pinili ng lalaking iyon ang napakayabang na pangalan. Ang kamay ng pagpaparusa ng mga Diyos, Divine Wrath. Bakit mo gustong maging leader namin? Tanong ng taong iyon, na nakatitig kay Lin Fang. Lahat ng 7 Supreme Cultivator ay gustong maging pinuno ng kanilang grupo, kaya hindi sila sumama sa mga grupo ni na Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu. Kung hindi, ang Chaotic Sky Alliance at ang Black Bamboo Alliance ay sapat na. Kung ako ang magiging pinuno mo, papalitan ko ang pangalan ng alyansa ng Divine Wrath Alliance at sisirain natin ang lahat ng shrine. Ang Divine Wrath Alliance ay magiging Divine Wrath Shrine. Paparusahan namin ang lahat ng aming mga kaaway. Ano sa tingin mo? Sabi ni Lin Fang, tumayo at nakangiti sa 7 Supreme Cultivator. Supreme Cultivator, nagtataka kayo kung bakit ako magiging isang mabuting pinuno. Halika at subukan mo ako. Ang yabang. Susubukan ko, tingnan natin kung malakas ka para maging leader. Sabi ng isa sa walang katulad na mga saints na tumayo. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin, at ang espasyo ay biglang naging matigas. Hindi na ako makagalaw. Maraming tao ang nanginginig nang malaman nilang hindi na sila makagalaw. Gaano kalakas? Ilang uri ng orihinal na lakas ang pinagsama-sama niya. Iyon ay kung paano naging walang kapantay ang mga walang katulad na saint, naunawaan nila ang mga orihinal na lakas sa pinakamataas na antas at pagkatapos ay pinagsama nila ang mga ito. Sa sandaling pinagsama-sama ang mga orihinal na lakas, halos imposibleng sabihin na mayroong ilang uri ng mga lakas sa kanila. Kasabay nito, binago ng lakas ng oras ang bilis kung saan lumipas ang oras, ngunit imposibleng maramdaman, imposible ring malaman kung mas mabilis o mas mabagal ang isa, ito ay kakaibang sensasyon lamang. Nawala ang walang katulad na saint. Isang kamay ang gumapang sa kalangitan, at ang lupa sa ilalim ng mga ito ay gumuho. Ang kamay ay dumaikit kay Lin Fang at ang kanyang katawan ay sumabog. Ang mga walang katulad na saint ay lahat ay napakalakas. Ang mga tao ay lahat na nanonood sa pagtataka. Ang katawan ni Lin Fang ay nadurog kaagad. Nagbuntong hininga ang karamihan. Talagang walang ingat ang lalaking iyon, hindi man lang nakayanan ang isang atake, at namatay na agad. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, ang mga tao ay muling namangha, dahil ang mga piraso ng kanyang katawan ay muling nagsama-sama at muling lumitaw si Lin Fang. Tinitian niya ang walang katulad na saint, na nakatayo roon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang walang katulad na saint ay namangha at tumitig kay Lin Fang. Sinabi niya, anong uri ng mga orihinal na lakas ang pinagsama-sama mo upang lumikha ng napakalakas na pag-atake? Hulaan mo, nakangiting sabi ni Lin Fang. Mukhang hindi sapat ang iyong pag-atake. Kaya ituloy natin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Mga kabanata 2477, Zizu at Saintly Emperor Shi the Demon. Sa totoo lang, ang walang katulad na saint na nakipaglaban kay Lin Fang ay hindi kapanipaniwalang malakas, at kayang gawing ganap na magyelo ang espasyo sa paligid niya. Hindi makagalaw ang mga tao nang gamitin niya ang kanyang pag-atake. Ngunit hindi ito gumana. Ang walang katulad na saint ay walang ginawa sa iba, o kaya niyang patayin ang lahat sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya maintindihan. Sinira niya ang katawan ni Lin Fang, ngunit hindi niya ito nagawang patayin na nangangahulugan na pinagsama ni Lin Fang ang ilang orihinal na lakas at lumikha ng hindi kapanipaniwalang pag-atake. Ang walang katulad na saint ay nakatitig kay Lin Fang. Naglakad siya patungo kay Lin Fang, itinaas ang kanyang mga kamay at nag-strike out. Napuno ng mga kamay ang hangin nang maging malamig ang paligid. Nagmukhang estatwa si Lin Fang, at hindi gumagalaw. Isang nakakatakot na mapangwasak na lakas ang pumaligid sa kanya, at ang kanyang katawan ay muling nabasag.
At ang kanyang kaluluwa ay hindi nagkalat. Ang mga tao ay namangha. Paano siya makakaligtas sa gayong nakakatakot na pag-atake? Pagkatapos ang katawan ni Lin Fang ay nagsimulang mag-condense muli. Nakatayo siya doon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, nakangiti pa rin. Tiningnan niya ang kanyang kalaban sa paraang mapanukso. Ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Nagtataka akong malaman kung anong mga uri ng orihinal na lakas ang pinagsama-sama mo upang lumikha ng gayong pamamaraan. Pero hindi man kita kayang patayin, kailangan mo rin akong talunin para mapatunayang kwalipikado kang maging pinuno. Sabi ng walang katulad na saint. Walang silbi ang pagdurog sa katawan ni Lin Fang, kaya naunawaan niya na hindi niya matatalo si Lin Fang. Isang bagay ang masasabi ko sa iyo. Hindi sapat ang simpleng pagsasanib ng mga orihinal na lakas para gawin ito. Sabi ni Lin Fang, kung gusto mong makita ang pag-atake ko, ipapakita ko sa iyo. Tingnan ko kung gayon. Sabi ng walang katulad na saint, na maingat na nakatitig kay Lin Fang. Gagamit ako ng teknik ng saint na ginawa ko, inabot ako ng 800 taon para likhain ito. Sa loob ng 800 taon na iyon, pinag-aralan ko ang lakas ng pagmumura sa loob ng 200 taon, pagkatapos ay pinag-aralan ko ang mga paggalaw ng chi ng lupa at ng langit, pagkatapos ay pinagsama ko ang chi ng lupa at ang langit at ang lakas ng pagsumpa. Pagkatapos noon, gumugol ako ng ilang taon sa paglalakbay. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng lakas ng pagmumura, at tubig din. Napagtanto ko na ang pagmumura at lakas ng tubig ay may pagkakatulad, pagkatapos ay tumagal ako ng 100 taon upang pagsamasamahin ang mga ito, at pagkatapos ay ginamit ko ang lahat ng kaalamang iyon upang lumikha ng pamamaraan ng isang saint. Mabagal na sabi ni Lin Fang. Natulala ang kanyang kalaban. Ang lakas ng pagmumura ay napakabihirang. Ang pag-unawa dito sa pinakamataas na antas ay napakahirap. Ang cultivator na ito ay pinagsama ang sumpa at lakas ng tubig, sa loob lamang ng 800 taon. Paano hindi ka panipaniwala? Siya ay halos hindi magagapi, na nangangahulugan na marahil ay pinagsama niya ang ilang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas upang magkaroon ng napakahusay na depensa. Siya ay talagang makapangyarihang walang katulad na saint. Ang dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mataas na antas ng mga saints mismo at ng mga walang katulad na mga saints mismo ay orihinal na lakas. Ang pag-aaral ng orihinal na lakas ay isang bagay na lubhang komplikado, at kung naiintindihan ng isang tao ang ilang uri ng orihinal na lakas, sila ay mas malakas kaysa sa ordinaryong iba. Kung naiintindihan nila ang maraming mga espesyal, kung gayon sila ay mas malakas, at ang kanilang pag-unawa at ang paraan ng paggamit nila sa mga ito sa mga spell ay gumaganap din ng isang papel. Sa makatuwid, maraming walang katulad na mga saints na kumokontrol sa mga bihirang orihinal na lakas ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit kahit nasa ganoong paraan, imposibleng malaman kung sino ang mas malakas na makita lamang ang dalawang walang katulad na mga saints. Karaniwan, ang mga nagkokontrol sa mga espesyal na uri ng orihinal na lakas ay mas malakas. Zizu at Saintly Emperor Shi the Demon, halimbawa, ay mas malakas kaysa sa iba. Ang ilang napakalakas na cultivator ay pinagsama ang 3 o 4 na uri ng orihinal na lakas, iyon ay hindi kapanipaniwala. Hindi pa nagawa ni Lin Fang iyon. Ginamit niya ang Three Leaf Scriptures, at gumawa ng maraming clone para pag-aralan ang lahat ng uri ng mga bagay, ngunit hindi pa niya nagawang gumawa ng 3 uri ng orihinal na lakas na pinagsama-sama. Mag-ingat ka, sabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin. Dahil binalaan ni Lin Fang ang kanyang naghahaman, alam ng karamihan na ang kakilakilabot na sensasyon ay dahil sa lakas ng pagsumpa. Masama ang pakiramdam ko, sabi ng isang tao. Kung inatake niya ako, maaari niya akong mabaliw kaagad. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nakakita ng ilang madilim na ilaw. Nagmukha silang mga tubig sa kailaliman. Ang daming nakasimangot dahil masakit sa mata. Nasa maximum level din ang lakas ng tubig ko. Ang tubig ay maaaring maging singaw. Ang tubig ay maaaring maging patak at pagkatapos ay magsama-sama. Talagang pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng estado ng tubig. Bulong ng isang mataas na antas na saint sa lupa. Ang walang katulad na saint ay hindi rin nagkakasiyahan. Tumigil ka, sabi ng cultivator na iyon. Naging matigas ang espasyo. Ang lakas ng pagmumura ay hindi nakikita at hindi nakikita. Hindi mo ito maaaring i-freeze. Sabi ni Lin Fang, nakangiting casual. Nagpatuloy ang pag-atake. Lalong naghihirap ang kalaban niya. Hindi ka agad papatayin ng ganitong klaseng lakas. Lalo lang itong lumalakas, dahan-dahan kang sinusumpa, dahan-dahan ang kinakain ng sumpa ang iyong swerte, ang iyong kaluluwa, at pagkatapos ay mamamatay ka. Tumiti si Lin Fang. Sa totoo lang, hindi perpekto itong pag-atake.
Nais kong makagawa ako ng isang malakas na pag-atake ng Saint na magbibigay daan sa akin upang agad na patayin ang walang katulad na mga Saints. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon kalakas. Hindi ako kontento. Malakas ka talaga, pero hindi ka namin pwedeng maging leader. Ang Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Sabi ng walang katulad na Saint na nakatitig kay Lin Fang. Kaya hindi mo pa rin naiintindihan kung gaano hindi ka panipaniwala ang ganitong uri ng lakas. Matiag ang sabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot na chi ang tumagos sa kanyang katawan, ang mga itim na ilaw ay namuo at gamulong, pagkatapos ay damaloy ang mga ito sa kanyang katawan. Iniunat ng walang katulad na Saint ang kanyang kamay at napansin na nabubulok na ang kanyang kamay. Kasabay nito, ang kanyang lakas ay lumiliit din. Isang hakbang pasulong si Lin Fang, nabasag ang matigas na espasyo ng ang kanyang kamay ay naging vortex, namumuo ang lakas sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, tumitindi ang lakas niya. Ang walang katulad na Saint ay natulala. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Lin Fang, muling kumalat ang mga kaluskos sa hangin. Ang katawan ni Lin Fang ay nagkapira-piraso at hinigop ang kanyang lakas, pagkatapos ay muling namuo at nagpatuloy sa paglalakad ng dahan-dahan. Si Lin Fang ay mukhang isang walang katulad na agresibong Diyos. Tumibok ang puso ng walang katulad na Saint. Ang lakas pa ng kaagnasan ng mga organ niya. Tinatanggap ko ang pagkakaroon mo bilang isang pinuno. Sabi ng walang katulad na Saint sa wakas. Nawala agad ang lakas. Inalis din ni Lin Fang ang lakas mula sa loob ng kanyang katawan, gamit ang lakas ng buhay. Gaano kalakas. Naramdaman ng walang katulad na Saint ang hindi kapanipaniwalang lakas ng buhay at nagulat siya. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa lalaking ito. Makipagkompetensya kaya sina Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu sa ganoong cultivator. Ano naman sayo? Tinanong ni Lin Fang ang iba pang miyembro ng ikatlong grupo. Ano ang iyong paninindigan tungkol sa Fire Shrine? Tanong ng isa sa kanila kay Lin Fang. Mga kaaway. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Ang alyansa ng Fire Shrine ay mayroon lamang dalawang ultimate goals. Ang una ay absorb ka at isama ka sa kanilang alyansa, ang pangalawa ay sirain ka kapag hindi ka sumuko. Sa makatuwid, kailangan mong magkaroon ng parehong mga layunin tungkol sa kanila. Walang pangatlong opsyon. Kung ako ang magiging pinuno, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang mga bagay-bagay. Dahil sa ganoong paraan, sumasang-ayon ako, maaari tayong maging Divine Wrath Alliance. Sabi ng iba na tumanggo kay Lin Fang. Tatlong grupo ng mga independenteng cultivator ang nabuo pa lamang. Divine Wrath Alliance, Black Bamboo Alliance, Chaotic Sky Alliance, lahat tayo ay magkaibigan. Kung sino man ang inaatake ng alyansa ng mga shrine, kailangan natin silang tulungan. Ano sa tingin mo? Tinanong ni Lin Fang si Zizu at Saintly Emperor Shi the Demon na may magiliw na ngiti. Siyempre, nakangiting sagot ni Zizu. Sumasang-ayon ako. Sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon, na sumulyap kay Lin Fang. Iyon ang unang beses na nakilala siya ni Lin Fang. Ang unang pagkakataon sa Supreme Ancient Pit of Hell ay hindi binibilang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2478, Divine Wrath Alliance. Alam ni Lin Fang na ang Divine Wrath Alliance ang pinaka-hindi matatag na alyansa. Ang labanan ni Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu ay yumanig sa kontinente ng Siyam na Ulap maraming taon na ang nakararaan. Natukoy na nito ang kanilang landas. Kapag hinog na ang mga kondisyon, natural na nakakamit ang tagumpay. Ngunit ang Divine Wrath Alliance ay nabuo pa lamang. Biglang lumitaw si Lin Fang at nilikha ito. Pinilit niyang tanggapin siya bilang pinuno. Leader, sa totoo lang, nagtipon kami para sa isang rason ngayon. Dapat mong malaman ang tungkol dito. Sabi ng isang walang katulad na Saint kay Lin Fang. Alam ko, nais ng Fire Shrine na mag-organisa muli ng pulong sa loob ng 3 araw, at hindi kalayuan sa Tianzhu City. Ang Wind City ay isa sa mga yungib ng shrines. Walang pakialam na pagkumpirma ni Lin Fang. Naunawaan niya ng husto. Kaya pala siya dumating. Anong balak mong gawin, leader? Tanong ng walang kapantay na Saint na iyon. Maraming tao ang tumingin kay Lin Fang. Dahil kinuha na niya ang renda at naging pinuno ng Divine Wrath Alliance, ano ang balak niyang gawin? Dapat mong tandaan na sinabi ko sa iyo ang aking paninindigan tungkol sa alyansa ng mga dambana kanina, hindi ba? Tinanong ni Lin Fang ang taong iyon. Naaalala ko, tumanggo ang taong iyon. Kung ano ang iniisip nila tungkol sa atin ay ganoon din ang iniisip natin sa kanila. Nais nating makuha ang mga ito o sirain. Ang mga dambana ay nasa tuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap sa ngayon. Nawala na ang ilang shrine, kaya hindi na nila maaaring hayaang banta pa sila ng iba. Sa makatuwid,
Kahit na ano, wala kaming pakialam sa mga prinsipyo. Kailangan nating baguhin ang pulong sa lahat ng paraan. Ang pagpupulong ay dapat maganap sa Tianzhu City. Matigas na sabi ni Lin Feng. Siya ay parang matatag, at ginawa ang karamihan ng tao nanginginig. Itinuring nilang lahat na ang kanilang mga alyansa ay mas mahina kaysa sa mga dambana, ngunit ngayon ay pinadarama sila ng Divine Wrath na mas kumpiyansa. Malaki ang pagkakaiba ng ngayon at sa huling pagkakataon. Kahit na dapat tayong maging masaya dahil mas mataas ang tingin nila sa atin ngayon, hindi natin makakalimutan kung paano nawasak ang Soul Shrine at nabura sa mapa ng Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Lin Feng. Sumimangot ang karamihan. Alam nila na mataas ang tingin sa kanila ng mga shrine sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit tama si Lin Feng. Ang alyansa ng mga shrine ay maaaring gawin ang parehong bagay sa kanila. Kaya anong dapat nating gawin? Tanong ng isa sa kanila kay Lin Feng. Sa 3 araw, ikakalat namin ang balita sa lalong madaling panahon. Ipaalam namin sa lahat sa kontinente ng 9 na ulap. At the same time, kapag hindi dumating ang alyansa ng Fire Shrine sa loob ng 3 araw, kakanselahin natin ang meeting. Sabi ni Lin Feng. Kumislap ang kanyang mga mata. Napakunot ang noo ng lahat. Dahil ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay nasa lahat ng dako sa kontinente ng 9 na ulap, malamang na malalaman nila iyon bago ang lahat, malamang na magpapadala sila ng malalakas na cultivator sa Tianzhu City. Magiging mahirap iyon para sa Fire Shrine. Ang pinakamagandang desisyon para sa kanila ay ang hindi ipadala ang lahat ng pinakamalakas nilang cultivator sa Tianzhu City upang apihin ang mga alyansa. Kung hindi, ang Fortune Shrine ay makakapagpadala ng mga tao sa Shrine Alliance ng Shrine para sirain sila. Sa makatuwid, kailangang itago ng Fire Shrine ang kalahati ng kanilang malalakas na cultivator sa isang lugar bilang proteksyon. Ang 3 malalaking alyansa ay makakagawa rin ng mga hakbang. Gawin natin iyan, kung gayon. Mahinahong sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Ito ay isang magandang plano. Sumang-ayon din si Zizu. Matapos makabuo ng isang plano, mabilis na kumalat ang balita sa kontinente ng 9 na ulap. Mabilis na nalaman ng mga naninirahan sa kontinente ng 9 na ulap na 3 mahusay na alyansa ang nabuo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Mayroong malalaking snowflake sa kalangitan ng Tianzhu City. Makapal ang nyebe sa lupa. Maraming tao ang lumitaw doon, na bumubuo ng 3 grupo. Gayunpaman, hindi sila lumayo sa isa't isa. Sa harap nila, may lumitaw na ibang grupo ng mga tao, na sinisiraan ang kapaligiran doon. Ang pinuno ng grupong iyon ay ang pinuno ng Empty Space Shrine. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay may celestial silang map, pumunta siya sa pulong bilang pinuno, ibig sabihin ng lahat. Hinuha ng karamihan. Sila ay mga independenteng cultivator. Ang mga independenteng cultivator ay tiyak na matatalo laban sa alyansa ng mga dambana sa one-on-ones, maging si Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu, na napakalakas ay hindi makalaban sa mga pinuno ng shrines. Nakakatakot lang ang mga pinuno ng shrine, at mayroon silang nakakatakot na sandata ni Saint. Bukod pa riyan, ang bawat dambana ay may ilan pang nakakatakot na Saints weapons na kinokontrol ng kanilang walang katulad na mga Saints. Bukod sa pinuno ng Empty Space Shrine, lumitaw ang isa pang pinuno ng shrine. Ang pinuno ng Thunder Shrine. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay walang pagpipilian kundi ang sumali sa alyansa ng mga dambana matapos ang pagkawasak ng Soul Shrine. Hindi sila pinayagan ng alyansa ng Fire Shrine na tumayo at manood. Kailangan nilang tumulong at makibahagi, kung hindi ay mapahamak sila. Brother Lei, narinig ko na ang isa sa mga kalaban natin ay tinatawag na Divine Wrath, narinig mo na ba siya? Tanong ng leader ng Empty Space Shrine sa leader ng Thunder Shrine. Nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari 3 araw na nakalipas at hindi siya masaya. Kinasusuklaman na niya ang Divine Wrath, at alam niyang mayabang siya. Kaya lang masyado siyang mayabang. Sabi ng pinuno ng Thunder Shrine, na naliligo sa lilang kidlat. Mukha siyang marangal at maharlika. Lahat, bakit mo gustong makipagkita? Walang pakialam na tanong ni Zizu. Ang alyansa ng 7 dambana ay nagre-recruit ng mga pinakanamumukod tanging cultivator ng kontinente ng 9 na ulap. Sabi ng pinuno ng Thunder Shrine sa marangal at maringal na paraan, na sumulyap sa karamihan. Alam mo ba kung sino tayo? Sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon na walang pakialam. Gusto ng lalaking iyon na i-recruit ang kanilang mga tao. Ang kontinente ng 9 na ulap ay isang estado ng kaguluhan. Maraming tao ang gustong mangisda sa magulong tubig. Gayunpaman, ang mga shrine ay makapangyarihan. Walang makakalaban sa atin. Ang alyansa ng 7 shrine ay kayang kontrolin ng buong mundo. Ang mga taong hindi gumagalang sa atin ay mamamatay tulad ng Soul Shrine. Karamihan sa mga tao ay natuto mula sa mga nakaraang pagkakamali ng Soul Shrine. Sabi ng pinuno ng Thunder Shrine.
Maraming tao ang biglang nakaramdam ng takot nang maalala nila iyon. Sige, kung pumunta ka para sabihin sa amin ang kalokohan, maaari kang umalis. Mahinahong sabi ni Linfang. Tumingin sa kanya ang pinuno ng Thunder Shrine, na puno ng kidlat ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Huwag kang masyadong mag-ambisyon, huwag mong isipin na magiging mga tuta mo ang mga taong iyon. Hindi ko akalaing gustong mamatay ng mga katabi mo. Sa palagay mo, ang isang walang kabuluhang grupo tulad ng Divine Wrath Alliance ay maaaring makipagkompetensya sa ilang mga shrine. Sa palagay mo ba ang isang grupo tulad ng Divine Wrath Alliance ay maaaring mamuno sa kontinente ng siyam na ulap? Kung hindi ka naparito upang baguhin ang mga bagay sa mundo, bakit ikaw, ang pinuno ng Empty Space Shrine at ang pinuno ng Thunder Shrine, ay pumunta dito? Mahinahong sinabi ni Linfang. Sumali sa alyansa ng shrines. Katawa-tawa. Gusto mo lang maging cannon fodder tayo para patayin tayo ng mga miyembro ng Fortune Shrine kapag nakita nila tayo. May gusto din akong sabihin sa iyo, tapos na ang meeting na ito. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Kung gusto mong makipag-usap, maaari kang umalis. Malamig na sabi ni Linfang. Napakabastos na bata. Malamig na sabi ng leader ng Empty Space Shrine. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang celestial silang map ay lumabas mula sa kanyang palad at biglang umangat sa ere. Tinatakan ng mga nakakasilaw na ilaw ang teritoryo. Nakarinig si Linfang ng tunog sa likuran niya. Ang ilang mga tao ay natakot. Ginagamit na ng pinuno ng Empty Space Shrine ang celestial silang map. Paumanhin sa sinabi mo. Malamig na sabi ng Empty Space Shrine's leader. Kasabay nito, naglabas ng martilyo ang pinuno ng Thunder Shrine. Ang martilyo na iyon ay naglalaman ng kidlat, na pumapalibot sa kanyang katawan. Agad na kinuha ng pinuno ng Thunder Shrine ang mahalagang bagay ng Thunder Shrine, ang Godly Celestial Thunder Hammer. Ayon sa mga alamat, ang isang strike ay maaaring sirain ang isang buong mundo. Isa itong makapangyarihang sandata. Dumating ang dalawang pinuno ng shrines dala ang kanilang pinakamahalagang sandata. Naninigas ang mga mukha, at naging mapang-api ang kapaligiran. Ang dalawang pinuno ay nagbabanta kay Linfang. Hihingi ba ng tawad si Linfang? Kumikislap ang mga ilaw, at isang mahabang sibat ang lumitaw sa kamay ni Linfang. Ito ay lubhang kakaiba, dahil ito ay mas maikli kaysa sa isang mahabang sibat, at naglalaman ito ng sword chi. Dahan-daang bumangon si Linfang sa hangin. Idinikit niya ang dulo ng sibat sa nyebe, isang hindi kapani-paniwalang chi ang lumitaw at bamuka ang lupa. Isang lambak ang lumitaw sa ilalim ng sibat. Tiningnan sila ni Linfang ng mahinahon at sinabing, kung gusto mong umatake, iyon ay isang karangalan at kasiyahan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2479, Celestial Silang Map at ang Godly Celestial Thunder Hammer. Ang sibat na kinuha ni Linfang ay natural na ginawa ng God Sword Feng Mo para sa kanya. Kinailangan ng makajos na weapon master ng 381 araw para gawin ang sandata na iyon. Ang espada ng Diyos ay higit, mas malakas kaysa dati, at naglalaman ito ng lakas ng ilusyon, kaya maaari itong mag-transform sa isang espada o isang halberd. Nagamit na ni Linfang ang God's Sword noong nakaraan, kaya mas mabuting huwag na lang itong alisin, kaya naman kinuha niya ito bilang sibat. Ang pagkakaiba lang ay mas malakas ito kaysa dati. Ang malalakas na cultivator ng Divine Wrath Alliance ay tumingin sa likod ni Linfang, nanginginig ang kanilang mga puso. Hindi natakot ang Divine Wrath sa harap ng mga pinuno ng shrines. Ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala. Gaya ng sinabi niya, handa siyang parusahan ang kanyang mga kaaway. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay tumingin kay Linfang at nanatiling tahimik. Nasilaw ang kidlat at tumama sa kalangitan. Nanginginig ang martilyo sa kamay niya. Dahil gusto mong mamatay, bakit kailangan mo ng maraming kaibigan? Mahinang sabi ng pinuno ng Thunder Shrine. Gusto mong mamatay, bakit kailangan mong mamatay ang buong Thunder Shrine kasama mo? Mahinahong sagot ni Linfang. Kaya tingnan natin kung gaano kakalakas, at kung ano ang nagpaparamdam sa iyo ng labis na kumpiyansa hanggang sa tawagin mo ang iyong sarili na Divine Wrath. Sabi ng pinuno ng Thunder Shrine. Dumagundong ang kulog habang kumukulog ang kidlat sa paligid. Parang gumuho ang langit. Maraming tao sa Tianzhu City ang nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Walang nang ahas na lumapit, at dali-dali silang umatras. Lumakad pasulong ang pinuno ng Thunder Shrine, lumabas din si Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu. Nangako silang tutulungan ang iba pang mga alyansa kung umatake ang mga shrine. Ang mga dambana ay mapagmataas at mayabang ng walang dahilan. Sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Isang walang katulad na demonyong halberd ang lumitaw sa kanyang kamay, katulad ng dakilang demon halberd ng Desolation ni Linfang.
Naglalaman ito ng nakakatakot na dami ng enerhiya ng demonyo, at mas agresibo pa kaysa sa Great Demon Halberd of Desolation ni Lin Fang. Napakaraming tao ang pinatay ni Saintly Emperor Shi the Demon gamit nito. Nanginag ang kaluluwa ng maraming tao nang makita nila ito. Lumakad si Zizu pasulong at ngumiti. Magpalitan tayo ng mga pananaw tungkol sa paglilinang, palagi akong interesado na makita kung gaano kalakas ang mga shrine. Gaano sila kalakas pagkatapos ng digmaan noong sinaunang panahon. Ang tatlong tao ay mukhang hindi kapani-paniwala, tulad ng mga tunay na pinuno. Nang makita iyon ng Empty Space Shrine's leader, naglakad din siya pasulong. Namangha ang mga tao, tumitibok ang kanilang mga puso. Hindi naglalaro ang mga iyon. Noong nakaraan, hindi alam ng Fire Shrine ang tungkol kay Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu, at gumugol sila ng mas maraming oras sa paghahanap ng mga tao mula sa alyansa ng Fortune Shrine. Hindi nila binigyan ng sapat na kahalagahan ang Saintly Emperor Shi the Demon at ang alyansa ni Zizu. Ngunit ngayon sila ay personal na nakikisangkot, na nangangahulugang binibigyang importansya nila sila, at dinala pa nila ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang Celestial Sealing Map at ang Godly Celestial Thunder Hammer, na nangangahulugang gusto nilang tiyak na manalo. Sa ganoong paraan, maimpluwensyahan nila ang buong sitwasyon ng kontinente ng siyam na ulap. Kung nagawa nilang patayin ang Divine Wrath, Zizu, at Saintly Emperor Shi, magiging maayos ang lahat, lalo na't hindi sapat ang kanilang mga alyansa. Pagkatapos manalo, kukunin o papatayin nila ang mga miyembro ng tatlong alyansa, at ang Fortune Shrine ay walang magagawa tungkol dito. Maging patas tayo. Palabase ng ibang tao para labanan tayong tatlo. Walang pakialam na sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon, habang pinakawala ng isang walang katulad na chi mula sa kanyang Demon Halberd. Nakita siya ng mga tao sa paligid na nakakatakot sa unang tingin. Sapat na ang 2 tao para patayin kayong tatlo. Malamig na sabi ng pinuno ng Thunder Shrine. Siya ay tila agresibo at dominanti. Pareho silang pinuno ng shrines, at pareho silang may mga sandata ng saint. Paano sila matatalo? Nagkatinginan ng leader ng Empty Space Shrine at ang leader ng Thunder Shrine at tumango. Lahat, bumalik. Walang malasakit na sabi ng pinuno ng Thunder Shrine. Divine Wrath Alliance, Shao-Tuxtai Alliance, mga miyembro ng Black Bamboo Alliance, bumalik kayong lahat. Sabi din ni Lin Fang. Umatras ang lahat. Kasabay nito, nag-condense sila ng lakas at naghanda sa pakikipaglaban. Ang gayong mga labanan ay nakakatakot, at ang mga enerhiya ay maaaring damaloy at pumatay ng mga tao sa paligid. Sa isang kisap mata, lahat sila ay napaatras. Ang malaking labanan ay malapit ng sumiklab. Walang laman, librero sigaw ng pinuno ng Empty Space Shrine. Nag-condense at nagyelo ang kapaligiran. Si Lin Fang, Saintly Emperor Shi the Demon, at Zizu ay may impresyon na hindi na sila makagalaw. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay ngumiti ng malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang makajos na Celestial Thunder Hammer ay binomba ang kapaligiran. Time, mag-freeze. Sabi ni Zizu sa sandaling iyon. Bigla, parang huminto ang oras. Ang lahat ay naging lubhang mabagal. Natigilan ang mga tao. Ang isang malakas na cultivator ay maaaring mag-freeze ng espasyo, ang isa pa ay maaaring mag-freeze ng oras, pareho ay hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Maaaring mag-freeze ng oras si Zizu. Kapag ang espasyo ay nagyelo, hindi bababa sa maaari itong masira. Ngunit kapag ang oras ay nagyelo, ang mga cultivator ay walang magagawa maliban kung ang kanilang pag-unawa sa lakas ng oras ay mas advanced. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay kumilos ng napakabagal, para siyang nasa ilalim ng tubig. Sirain. Paputok na sigaw ng pinuno ng Thunder Shrine. Siyam na celestial light ng sang namuo sa paligid niya, siya ay napaliligiran ng kidlat, ang lupa at ang langit ay yumanig ng malakas. Nagtaas siya ng kamao na puno ng kidlat at gumawa ng overhand punch. Ang sumisipsip na lakas ay lumabas mula sa sibat ni Lin Fang. Lumiwanag ito habang malaya siyang gumagalaw. Sunod-sunod na winasak ng sibat ang mga kidlat, o mas tiyak, madali nitong hinihigop ang mga ito. Gaano kabilis? Siya ay mas mabilis kaysa sa isang walang katulad na cultivator. Hingal sila nang makita si Lin Fang. Sa sandaling iyon, sa espasyo ni Lin Fang, lumipas ang oras ng 100 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Nang tumagal ng 1 segundo ang mga kidlat, nagkaroon ng 100 segundo si Lin Fang para mag-react, ngunit ang ibang tao ay walang maramdaman, tanging si Zizu. Lumabas ang mga demonyong dragon mula sa halberd ni Saintly Emperor Shi ang demon at umungal ng galit. Ang mga soundwave na dulot ng kanilang mga dagandong ay bumangga sa mga kidlat at nawasak ang mga ito. Nakakatakot ang mga pinakamataas na sandata na iyon. Ang makajos na Celestial Thunder Hammer ay nakakatakot, ang bawat bolt ay naglalaman ng isang mahiwagang lakas.
Kahit na ang walang katulad na mga saints ay maaaring mapatay kung ang mga kulog na iyon ay umabot sa kanila. Gayunpaman, ang mga cultivator ng tatlong malalaking alyansa ay hindi kapani-paniwalang malakas, kaya nilang sirain ang kidlat. Napabuntong hininga ang mga nanonood. Nawala ang pinuno ng empty space shrine. Pagkaraan ng ilang millisecond, muli siyang nagpakita sa harap ni Zizu. Nag-freeze ang espasyo sa paligid ni Zizu. Seal. Malamig na sigaw ng empty space shrine's leader. May impresyon si Zizu na may pumipigil sa kanyang katawan. Halos hindi siya makagalaw. Zizu. Kinabahan si Linfang. Pumunta ka at sirain ang tanggang kulog na matandang iyon. Walang pakialam na sabi ni Zizu. Natuwa ang mga tao. Bobo kulog matanda. Nang marinig iyon ng pinuno ng Thunder Shrine, mukhang galit na galit siya. Nagkidlat ang paligid niya. Kasabay nito, pinahinto ni Zizu ang oras sa paligid niya. Kung gusto siyang palamigan ng kanyang kaaway, gusto siyang patigilan ni Zizu. Sirain. Sabi ng Empty Space Shrine, na inilabas ang kanyang kamao. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay napakabagal, bagaman. Kahit na siya ay napakalakas, siya ay tila mas mabagal. Nang inag ang mga tao, alam na ang ibig sabihin nito ay si Zizu at ang kanyang mga kaalyado ay napakalakas. Halos pinatigil ng leader ng Black Bamboo Alliance ang leader ng Empty Space Shrine. Marahil ay gumagamit siya ng isang pamamaraan na may tatlong orihinal na lakas. Kung ang kanyang kalaban ay isang ordinaryong walang kapantay na saint at hindi isang pinuno ng dambana, maaaring napatay niya siya sa isang kisap mata. Pag-iisip ng isang walang katulad na saint. Pinabagal ni Zizu ang leader ng Empty Space Shrine pababa, halos hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga pag-atake ay mas mabagal din. Itinapon niya ang kanyang kamao, at nagkalat ang mga snowflake sa paligid nila. Malamig ang paligid nila. Kasabay nito, dahan-daang naglakad si Saintly Emperor Shi the Demon at Linfang. Pareho silang may dalang armas. Ang kanilang kalaban ay ang pinuno ng Thunder Shrine, na may dalang makajos na Celestial Thunder Hammer. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2480, Magulong Sky Alliance. Mukhang galit na galit ang pinuno ng Thunder Shrine. Si Saintly Emperor Shi the Demon at Linfang ay sumusulong patungo sa kanya. Siyam na makajos na kidlat na makalangit ang nasilaw sa paligid niya. Kahit atakihin niyo akong dalawa, walang kwenta. Lumitaw sa kanyang paligid ang kidlat na may mga hugis ahas at hamampas kay Saintly Emperor Shi the Demon at Linfang. Leader, tutulungan kita. Sabi ng isang walang katulad na saint, na tumatakbo patungo kay Linfang. Sa ganoong paraan, lalaban lang ang pinuno ng Thunder Shrine laban kay Saintly Emperor Shi the Demon. Noong mga araw, parehong naging sikat si Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu, kaya itinuring ng mga tao si Zizu at Saintly Emperor Shi na demon na napakalakas. Sa makatuwid, nagpa siya ang walang katulad na saint na iyon na lumaban kay Linfang at iwan si Saintly Emperor Shi ang demon sa pinuno ng Thunder Shrine. Tahimik na tiningnan ni Linfang ang walang katulad na saint, at ngumiti ng masama. Pinagpag niya ang kanyang sibat, at kumislap ang mga ilaw. Mamatay. Milyon-milyong kulog ang kumaluskos at umaatungal. Damdam ni Linfang ang marahas na pagyanig sa paligid niya. Pinalibutan siya ng lakas ng lupa. Ang lakas ng lupa ay sumabog at ang kidlat ay nagngangalit patungo kay Linfang. Kasabay nito, isang mabigat na lakas ang nagpahirap kay Linfang. Nagkaroon siya ng impresyon na isang bulubundukin ang bumagsak sa kanya. Ang orihinal na lakas ng lupa, naisip ni Linfang. Naunawaan din ng kanyang kaaway ang orihinal na lakas ng lupa. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at pinalibutan siya ng mga ilaw ng oras. Ang mga magagaan na bola na mukhang mag-agarang bulaklak ay patuloy na lumalabas mula sa sibat ni Linfang. Sinira ng mga bulaklak ang kidlat. Nagulat ang walang katulad na saint. Si Linfang ay dapat ay natigil, ngunit siya ay mukhang napaka-relax. Ang bawat pag-atake ng kanyang sibat ay kasing bilis ng kidlat. Sa una, tila ang mga pag-atake ni Linfang ay umabot sa kanilang pinakamataas na bilis, ngunit sa mga ilaw ng oras, sila ay mas mabilis. Hindi nagbago ang isip ng walang katulad na saint ng Thunder Shrine dahil sa bilis ni Linfang. Nagpatuloy siya sa pagsulong sa abot ng kanyang makakaya. Inilabas niya ang isang kamao na naglalaman ng enerhiya ng kidlat. Sa kanyang harapan, 5 kidlat ang lumitaw. Mamatay. Ang 5 thunderbolts ay bumagsak patungo kay Linfang. Nang humarap sila sa kanya, ang karamihan ay kumbinsido na siya ay tiyak na mapapahamak. Napakalakas ng pag-atake. Lumipad palayo ang sibat ni Linfang. Hindi naintindihan ng karamihan dahil hindi gumagalaw ang sibat patungo sa 5 kidlat. Hinayaan ni Linfang ang 5 bolts na tumagos sa kanyang katawan, ang kulog ay pumutok ng malakas. Pinalibutan ng mga mapanirang ilaw si Linfang, at nagsimulang umihip ang malakas na hangin habang ang espasyo ay naging desolated.
Patay na ang leader ng Divine Wrath Alliance. Sumimangot ang karamihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kumikislap ang mga ilaw. Milyon-milyong tablet ang lumitaw at naging linfang. Muli siyang lumitaw sa tabi ng sibat na itinapon niya sa isang tabi. Agad niya itong hinawakan pabalik. Phew! Muntik ko nang makalimutan na halos hindi masira ang katawan niya. Hindi siya nasira ng pag-atake kanina. Nakakakilabot. Ngunit paano siya nakagawa ng gayong spell? Kahanga-hanga ang Divine Wrath. Ang pag-atake ni Lin Fang ay umabot sa walang katulad na saint. Nag-iba talaga ang ekspresyon ng lalaki. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang 5 kidlat na pag-atake ay hindi kapani-paniwala, mabilis at malakas. Kahit na ang pinuno ng Thunder Shrine ay tinamaan ng pag-ataking iyon ay namatay na sana siya, bakit buhay pa ang Divine Wrath? Ngunit wala siyang gaanong oras para mag-isip. Kinailangan niyang umiwas. Ang pag-atake ni Lin Fang ay isang magandang saint's technique. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, dahil ginamit niya ang lakas ng oras dito. Gustong lumaban ng malakas na cultivator ng Thunder Shrine, ngunit may kaluskos na tunog, at wala na siyang oras upang palamigan ang mga enerhiya. Tumagos ang sibat sa kanyang ulo. Hindi gumamit si Lin Fang ng lakas ng sibat, higit na umaasa siya sa bilis. Isang nakakatakot na lakas ang dumaan sa lalaki, at sumabog ang katawan ng cultivator. Ang kanyang kaluluwa ay nagkalat, at siya patay. Ang mga tao ay namangha, na nakatingin sa kanila ng walang laman. Isang walang katulad na saint ang namatay sa labanan. Ang mga walang katulad na saint ay hindi pangkaraniwang mga nilalang, sila ay mahalaga kahit para sa mga dambana. Nang mamatay ang isa sa kanilang walang katulad na mga saints, nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanilang organisasyon. Ang mga walang katulad na saint ay nasa ubod ng mga dambana. Sa nakaraang pagkikita nila, nanalo sina Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu ng 2 sa 3 laban. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban si Zizu laban sa leader ng Empty Space Shrine, si Saintly Emperor Shi the Demon ay nakipaglaban sa leader ng Thunder Shrine, at pinatay ng Divine Wrath ang isang walang katulad na saint sa isang welga. Mamatay. Galit na sigaw ng pinuno ng Thunder Shrine. Bumaba ang kidlat mula sa langit patungo kay Lin Fang. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagpapakawala ng lakas ng oras. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga bolts gamit ang kanyang sibat. Umikot ang kapaligiran sa paligid niya. Sa sandaling iyon, sumulong ang Empty Space Shrine at ang walang katulad na mga cultivator ng Thunder Shrine. Akala nila noong una ay sapat na ang mga pinuno ng mga dambana para lumaban sa kanilang mga kaaway, ngunit nagkamali sila. Napatay pa nga ang isang walang katulad na cultivator. Malakas si Saintly Emperor Shi the Demon at mayroon siyang demonyong halberd. Ito ay isang nakakatakot na sandata. Nagbuntong hininga ang karamihan. Nang sumulong ang walang katulad na mga saint ng mga dambana, ang walang katulad na mga saint ng 3 malalaking alyansa ay sumugod din. Ang lakas ay gamulong sa kanilang paligid, isang perpektong unos ng magkasalungat na enerhiya. Asar! Sigaw ng pinuno ng Thunder Shrine. Ibinato niya ang kanyang martilyo kay Saintly Emperor Shi the Demon. Isang nakakatakot na makajos na kulog ang bumungad sa kagitan. Gusto niyang sirain si Saintly Emperor Shi the Demon. Hawak ni Saintly Emperor Shi the Demon ang kanyang halberd. Napapalibutan ng mga ilaw ng demonyo ang lugar. Kasabay nito, nagkaroon ng maraming pagsabog at lakas na binomba ang makajos na kulog. Hindi man nawasak ang kidlat, at least natigil. Napansin ng pinuno ng Empty Space Shrine na may mali. Iniunat niya ang kanyang kamay at isang bakanteng mapa ng espasyo ang bumaril patungo kay Zizu. Nagsindi ang mga ilaw. Si Zizu at ang 2 pang walang katulad na mga saints ay biglang tinatakan sa isang maliit na espasyo. Maaaring gamitin ang Celestial Silang Map para i-seal ang buong espasyo, at tinatakan niya ang buong lugar para magmukhang marangal at marainggit. Ngayon, napagtanto niyang kailangan niyang magkaroon ng totoong diskarte dahil napakalakas din ni Zizu, kaya nagpasya siyang i-seal siya. Mukhang kailangang magdusa ng kaunti ang shrines. Sabi ni Lin Fang na may kasamang evil smile. Sinabi ko sa iyo na ang layunin ng mga dambana ay ipasakop tayo sa kanila at gamitin tayo bilang mga alipin, o patayin tayo, hindi ko akalain na ganito kabilis ang mangyayari. Kaya simula ngayon, kapag nakita ng Divine Wrath Alliance ang sinuman mula sa alyansa ng shrines, patayin sila. Magulong Sky Alliance, binibigyan kita ng parehong order. Sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon easily. Black Bamboo Alliance, parehong order. Sigaw ni Zizu. Siya ay naipit sa Celestial Silang Map. Ang labanan ay kakilakilabot, tanging ang walang katulad na mga saints ang maaaring lumahok. Ang Empty Space Shrine at ang mga puso ng pinuno ng Thunder Shrine ay kumikibot. Hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang 3 malalaking alyansa.
Naglakad pasulong ang pinuno ng Empty Space Shrine at biglang nawala. Muli siyang nagpakita sa gitnang larangan ng digmaan at galit na sumigaw. Walang laman, siksik. Ang lahat ay naging matigas, ang malalakas na cultivator ng mga dakilang alyansa ay may impresyon na sila ay natigil sa gumagalaw na mga buhangin. Mamatay. Ang mga miyembro ng shrines ay sumalakay, ngunit sa parehong oras, isang walang katulad na matalim na chi ang pumuno sa hangin. Mukhang kinakabahan ng Empty Space Shrine's leader. Bumaril si Lin Fang patungo sa kanya ng walang pagsisikap, itinaas ang kanyang sibat habang may lumitaw na hole sa palibot ng leader ng Empty Space Shrine. Bastos. Hindi inakala ng pinuno ng Empty Space Shrine na maliban kay Zizu, may ibang maglalakas loob na atakihin siya ng mag-isa, lalo na sa intensyon na patayin siya. I freeze. May impresyon si Lin Fang na nagiging mas makapal ang kapaligiran sa paligid niya. Gusto mong mamatay. Sabi ng leader ng Empty Space Shrine sabay hagis ng kamay sa kanya. Hindi ako maaaring gumamit ng napakaraming pag-atake sa harap niya, kung hindi ay maiintindihan niya kung sino ako, naisip ni Lin Fang. Ang pangunahing lakas ng katawan na ito ay maaari siyang maghiwa-hiwalay at pagkatapos ay mag-condense muli. Sa totoo lang, isa lang itong ilusyon na ginawa niya, pero sa ganoong paraan naisip ng mga tao na immortal siya. Sa kabilang banda, kailangang maghanap ng solusyon si Lin Fang, dahil kung ang kanyang mga kaaway ay dumating sa conclusion na wala na siyang ibang paraan para umatake, siya ay nasa isang kritikal na sitwasyon.